Hello. So, nakita na natin yung RSI saka EMA. Pinagsama natin yung RSI and EMA. And then isasama naman natin tong technical analysis, itong resistance, range, pullback, saka support. Pagsasamahin natin yung dalawa, mag-end up tayo sa medyo may laban na tayo dito. Tamo. So, ah ito example, ada sa 15 minutes. Depende kung anong time frame kayo ki- kung anong time frame niyo gustong hulihin nitong sibol. Itong sibol, nasa inyo 'yun. Higher time frame mas malaking kita, lower time frame maliit lang ang kita, and lower time frame ibig sabihin extra entry kung naiwan kayo sa entry. Yung mga pinakita ko dun sa isang video, di ba? And then nagkakaintindihan na tayo dito sa etong parallel na 'to. Kung meron kayong makitang bull or something, hindi yan yung extra na entry nyo. Ang hinahanap nyo talaga is kung nasaan tong main bias nyo. Kasi dyan kayo mag-e-enter. Diba? Ito, dito kayo mag-e-enter. Ayan o, sa main bias nyo. Hindi dito. Kasi ito nasa ibang kanyan eh. Ibang parallel yan. Okay? Main bias. Then kayo mag-e-enter. Yan. Kung hahabol kayo, doon kayo sa fixed structure pupunta. Kung bull kayo, dito kayo mag-entry. Kung bull, dito kayo mag-entry. Kung na-miss nyo yung entry nyo, diyan kayo mag-entry. Instead na na-miss nyo to. Na-miss nyo yan for your bullish, right? Na-miss nyo yan sa bullish nyo. So, dito na yung mga habol na entry nyo. Yung habol na entry na yan, pwede nyong makita sa lower time frame. Gamitan nyo lang din ng RSI. Yung mga timing. Pag buhuli na lang natin yung nalalaman natin. So, kung nasa 15 tayo, ang um, ang bullish na ang EMA natin is nandito. Ito ang EMA natin sa 15. EMA 50. Saka 200. Yan. Diyan tayo mag-start. Let's say dito tayo mag-start, right? Yan ang marker natin. And then, gagawa tayo ngayon ng makakita tayo ng enter dyan, or gagawa tayo ng parallel. Hanap tayo ng parallel hanggang nagsasara yan. So, paano yung una nating technical analysis natin is ito, right? Parallel. Yan. And then, may pullback dito. Yan. So, meron ka ng, let's say, meron ka ng tatlo. Tatlo lang may nahanap mo yun. Yan. Pwede mong i-check. Yan. Pwede natin i-check. Diba? So, meron tayo nito. And then, meron din tayo dito. So, check. Pangatlo, nasa yung pangatlo. Kung naiwan kayo dyan, ito yung pangatlo. Yan. So, pwede nyo i-taas yan dyan. Yan. So, re-entry ang hinahanap natin dito. Re-entry. So, ipoproject mo lang to. So, sa pinakamataas makita mo. And then, igaganon lang natin. Para makahanap tayo ng magandang entry. Or,
'Di ba? Dun yun. Tandaan mo doon yun na hindi dito yan na tumbol doon. So, ito yung unang bull. Ayan. So, pwede tayong mag-move dyan. Wala pa namang sarado. Hindi pa nagsara. Oh. Pwede tayong mag-move dito. Diba? Yan. Pwede tayong mag-move dyan. Entry. And then, yun nga, pwede kang kumuha ng entry dito. Susunod na kukuhanan mo ng entry is dito or yun. Yun. Kung kailan na break. Remember? Pero ito na yung main mo ngayon na ito na yung main mo na yan. Main mo na bias. Yan na yung main mong bias. Ngayon, kung mapapansin mo to, hide natin yan. Hide natin to. Kung mapapansin nyo to, hindi pa nagsara tong EMA. Hindi pa nagsara yung EMA. Diba? So, pagdating sa dulo, nakita ka ng bear dyan. Hindi pa nagsasara yung EMA mo. Pwede mo itong gawan ng technical analysis na everything naman yung pwede mong gawa ng technical analysis. Pero itong sa dulo, kung nasaan mataas na yan, pwede natin gawan niya ng yung technical analysis nating isa, di ba? Resistance, and then down yan down. And then support. And then ito yung pullback nito kasi short pullback. And then ito ang range mo. Yan. So dito naglalaro yan. Pero ang bias natin dyan is sa malamang bababa pa yan. So ang entry natin dito is supposed to be nandito sa taas. Somewhere around here. Entry natin dyan. Ng bearish. Depende dito sa kakalabasan ng neto natin. Hindi pa nagsara yan eh. Kailangan magsara yan eh. Pag nagsara yan, bababa pa yan. Mas malaki pa ang baba niyan pag sara niyan. Kasi hintayin din nating mag-open yun. Ngayon tingnan natin to sa lower time frame. Kung gusto nating mag-entry. So nagsara na dito sa lower time frame. Ayun dyan. Kung gusto mo mag-re-entry from here. Ito yun. Ayan yun. Alongside nito. Alongside niyan. Ito yung pinakamataas. So dito, ang play natin dito is short pa rin. Dito tayo hahanap ng entry sa taas. Kasi kasasara pa lang yan. No? Hindi pa yan nagkuhan sa taas. Sa 5 minutes. Pero sa 15, hindi pa yan nagsara sa 15. Pag nagsara yan, mas bababa pa yan. So, pwede natin silang pagduktong-duktongin na ngayon. At least, maganda na ang laban natin. Diba? So, ito ang EMA ng 5 minutes. Kung gusto nyo mag-re-entry. Hindi ka na mag-iisip. I mean, may confident ka na from here, ang trade mo is pababa. And then ito yung kanya.
consolidation area niya. Ito. Yan ang consolidation area niya. Yung pullback sa kayang range. Consolidation yan. Pwede niyang mag-liquidate, right? Pwede niyang i-liquidate to. Pwede niya i-liquidate yan. And then, ang entry mo, dito ng mataas ng konti. Yan, tama-tama lang yan dyan. Tama-tama lang dito yung entry mo. Para sa bearish. Pero hindi naman yan lalayo ng pagkalayo-layo. May lalayo ng pagkalayo-layo. And then, babagsak na yan. Pero unahin niya is liquidate niya muna tong ilalim. Ito, i-liquidate niya yan. May mga instances na ganyan. Li-liquidate niya yan. And then, li-liquidate niya yung taas, saka siya babagsak. To. So, li-liquidate niya to. And then, li-liquidate niya yun, saka siya babagsak. Saka, itong si Ada ngayon, may tendency pa yan. Malakas ang tendency niyan na bumagsak pa. Kung hanggang saan, baka, tingnan natin sa 15, baka dito lang, along nito lang, kasi bullish tayo ngayon eh. So, somewhere around here lang. So, kung titingnan natin to, kung may measurein mo to, 7, mga banda rito, between dyan hanggang dito. Itong area na to. Yan. So, dito ang stop loss mo. Okay? So, nagbenta ako ng kalahati ni Ada. Pag bumagsak yan somewhere around here, bibili ako uli. Para lumaki lang yung funds. Kasi kailangan natin magpalaki ng funds kung anong merong pera tayo dun sa loob. Para hindi na tayo magpapasok. Okay, sana makatulong. Yun lang. 12 minutes.